Isang gabing kay tamis, isang gabing kay hirap limutin, isang gabing tanging sa kanya lamang nadama ang kakaibang sensasyon ng romansa. Tila nakakabaliw, tila ba ayaw ko ng takasan. Gusto ko na lang manatili sa kanyang mga bisig at doon manahan. Di ko rin batid bakit ganito na lamang ang aking pagkahumaling. Gayunpaman, iisang bagay lamang ang aking natitiyak. Mahal ko siya at handa akong gawin lahat. Isang araw, si Andrew kasama ang dalawa pa niyang mga nakakabatang kapatid na si Renren at Rona ay naglalakad pa uwi sa kanilang bahay mula sa bayan. Bit-bit ang kanilang mga pinamiling itlog at gulay. Habang naglalakad ay aksidenteng natalisod si Renren, dahilan upang matapon niya ang daladalang mga itlog na siya namang ikinabasag ng halos lahat ng mga ito mula sa basket. Agad namang sumaklolo si Drew para alalayan ang kapatid at tulungan itong makatayong muli. Ayos ka lang ba? Saan ang masakit sa'yo? Halika, tumayo ka na dyan. Ani ni Drew. Wala naman pong ganong masakit kuya, konting galos lang sa tuhod. Sagot naman nito. Nang tuluyan ng makatayo si Rona, napatulala na lamang siya nang makita ang mga nagkalat na basag na itlog habang nakatitig lamang sa mga ito at iniisip kung paanong ihahanda na ang sarili sa mangyayari sa kanya sa oras na managot na siya sa kanyang ama. Dahil nga sa pangyayari na yon, lalo pa at mahigpit na ipinagbilin ng ama na huwag kalimutang bilhin ang mga kasangkapang itlog dahil gagawin yung pulutan sa kanilang inuman sa pagsapit ng gabi sa araw na yon. Nakita ni Drew ang panginginig ng mga tuhod ng kapatid na si Rona at nauunawaan niya kaagad ang dahilan nito nang makitang balisang nakatingin ang kapatid sa mga basag na itlog. Rona, huwag kang mag-alala. Di magagalit sa tatay. Ako ang bahala sa'yo. Pagpapalagay ng loob ni Rona na sabi ni Drew. Kuya, bubugbugin ulit ako ni tatay. Ayoko na ng ganun kuya. Masakit pa rin yung hita ko sa palo niya kagabi. Hagulgol na paliwanag ni Rona at saka niyakap ang kanyang kuya. Tahan na, hindi ka sasaktan ni tatay, promise. Nagkausap na kami. Nagsisisi na raw siya dahil nasaktan ka niya. Nabigla lang siya kagabi dahil lasing siya. Pero pangako, mamaya hindi ka mapalo ni tatay. Paliwanag pang muli ni Drew sa kapatid upang patahanin ito. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang bahay matapos ang mahabang daan na nilakad, agad na inutusan ni Drew ang dalawang kapatid na sunduin ang kanilang nanay na noon ay naglalabas sa may batis malapit sa kanilang tinitirhan. Sinadya niya ito upang sa oras na sabihin niya sa kanilang tatay na nabasag ang mga itlog habang nasa daan at pagsisinungalingan na siya ang may gawa nito, ay wala roon ng kapatid, lalo na si Rona, at para hindi na nila makita ang paglatigo sa kanya ng kanilang ama. Pag-uwi nga ng kanyang mga kapatid kasama ang kanilang ina, ay agad na tinago ni Drew ang kanyang mga pasa at sugat. Subalit kahit anong kubli ang gawin niya, ay nakita pa rin ito ng kanyang ina. Binugbog ka na naman ba ng tatay mo, anak? Mangiyak-ngiyak na tanong ng kanyang nanay. Nang walang imik si Drew, ay muli siyang tinanong ng kanyang nanay. Nabanggit sa akin ni Renren at Rona ang nangyari kanina sa daan. Nabasag daw ni Rona ang mga itlog. Yun ba ang dahilan kung bakit ka pinahirapan ni Gregor ng ganyan? Inako mo na naman ang responsibilidad, anak ko. Hindi na napigilan ni Aling Pasita ang kirot sa puso niya na makita ang kawalan ng pag-asa
sa mukha ng mga musmus niyang anak. Lalo na ang panganay na si Andrew na siyang palaging umaako sa mga pagkakamali ng mga nakakabatang kapatid sa kagustuhan na protektahan sila mula sa masamang ama. Ganun pa man, sa paglipas ng panahon ay nagiging balewala na lamang kay Andrew ang mga sakit na natatamo mula sa ama. Dahil habang tumatagal ay para na siyang bato, lalo na ang puso niya pagdating sa kanyang ama. Nasanay na ang mag-iina sa ugaling mayroon ang kanilang may bahay na walang ibang inatupag kundi ang maglasing, magsugal at bugbugin silang mag-anak. Kaya naman sa tuwing wala ang ama hanggang sa hating gabi ay hindi natutulog si Andrew upang antabayanan ang kanilang ama. Hindi dahil para tulungan ang ama, kundi upang gisingin ang ina at ang mga kapatid para hindi mapag-initan ng ulo ng ama. Sa tuwing uuwi kasi itong laseng sa madaling araw, palagi niyang pinag-iinitan ng ulo ang kanilang ina, lalo na sa tuwing ayaw nitong pumayag na makipagsiping rito. Maraming beses na kasing nangyari ang ganong senaryo na kung saan paulit-ulit ding nabubuntis ang ina sa tuwing sapilitang tinatalik ng kanilang ama at saka rin naman palaging nalalaglagan ng pinagbubuntis dahil sa pambubugbog na natamo mula sa asawa. Naging mabisa naman ang pamamaraang naisip ni Andrew dahil sa tuwing umuuwi ang ama sa madaling araw ng laseng at gising pa silang lahat ay nagagawa pa nilang ibaling ang atensyon ng ama sa ibang bagay hanggang sa tuluyan na itong makatulog sa labis na kalasingan at saka na lamang sila muling matutulog. Mahirap para sa magkakapatid ang ganoong sitwasyon sa kanilang pamilya, ngunit wala rin silang magawa. Maging ang ina nila na ilang beses nang tinangkang tumakas kasama ang mga anak ay palagi pa ring nahuhuli ng kanilang ama. Tanging si Andrew at ang kanyang ina na lamang ang tumataguyod sa kanilang pamilya. Sa murang edad na 15 anyos ng batang lalaki ay nagtatrabaho na siya sa iba't ibang klase ng hanap buhay na pwede niyang pagkakitaan at ang nanay naman nila ay naglalabada. Samantalang ang tatay nila ay nananatiling batugan lamang at lasinggero. Isang araw, papauwi na si Andrew mula sa pinapasukang construction site habang daladala ang nag-iisang balot ng tinapay at excited nang makarating sa kanilang bahay upang iabot ang pasalubong sa mga kapatid at ang bagong bili niyang pares ng sandals para sa ina. Nang mula sa malayo ay natanaw niya ang nagkukumpulang mga tao sa bahay nila. Agad siyang napatakbo ng mabilis para malaman ang mga nangyayari sa kanilang tahanan. Dito ay bumungad sa kanya ang mga pulis na nasa loob ng bahay nila at ang isang katawan na natatakpan ng puting tela. Nang buksan niya ito ay nanlambot ang kanyang buong katawan nang makitang ang bangkay ay ang kanyang ina. Walang bahid na kahit anong dugo maliban sa bakas ng lubid sa paligid ng leeg nito. Maya-maya pa ay nagsalita ang kanyang ama at sinisisi silang magkakapatid para sa pagpapakamatay ng kanyang asawa. Kayo ang may kasalanan kung bakit namatay ang nanay niyo. Mga malas kayo, malas! Nagpupumiglas na hiyaw ni Mang Gregor sa tatlong magkakapatid. Gustuhin man ni Andrew na patulan ang ama sa paniniwalang nagpatiwakal ang ina dahil sa pagtrato ng ama ay ikinalma niya ang kanyang sarili para sa kapakanan ng mga kapatid niya. Dahil sa kawalan ng pera ay agad na nilang ipinalibing ang ina sa tabi ng bahay nila.
Masakit man para kay Andrew na hindi man lang mabigyan ng maayos na burol at libing ang ina, subalit wala siyang magawa dahil wala rin silang sapat na pera para tustusan ito. Kinagabihan nga ng araw ng pagkalibing ng ina ay himalang tahimik lamang ang ama sa gilid habang hawak ang isang bote ng alak. Nang papasok na si Andrew ay nakita niya ang mga sugat sa kamay at mga braso ng tatay niya na tila parang mga kalmot mula sa mahahabang kuko. Nang makita siya ng ama na nakatitig sa mga ito, ay binigyan lamang siya ng isang nakakatakot na ngiti na wari bang ngiti ng isang halimaw. Doon lamang niya napagtanto na hindi nagpakamatay ang kanilang ina at malamang ay pinatay ito ng sarili nilang ama. Dali-daling pumasok si Andrew sa bahay nila at inihanda ang mga gamit nilang magkakapatid para umalis sa madaling araw habang tulog ang kanilang ama. Bandang 3:00 ng madaling araw ay gumising na si Andrew at ang kanyang mga kapatid para tumakas. Nang biglang pagbukas nila ng pinto, ay bumungad ang kanilang ama sa harapan na may dalang 1 galon ng gasolina at lighter. Nakipagbunuan pa si Andrew sa kanyang ama upang agawin ang lighter na hawak nito. Maya-maya pa ay naitulak siya nito ng malakas na siya namang dahilan upang mawalan na siya ng malay. Nagising na lamang siya na malaki na ang apoy sa kanilang bahay at ang kanyang mga kapatid ay pareho ring walang malay habang ang tatay nila ay masaya silang pinagmamasdan na parang isang demonyo sa gitna ng nasusunog nilang bahay at tila hindi alintana ang labis na init na dulot ng nagliliyab na apoy. Hinihintay na tayo ng nanay niyo. Tara na at sunduin na natin siya at doon tayo sa kabilang buhay magsasama-sama ng masaya. Sigaw ni Mang Gregor, sabay buhos ng natitira pang gasolina sa sariling katawan at sa mga anak. Demonyo ka! Wag! Sigaw naman ni Andrew habang pinipigilan ang tatay sa ginagawa nito. Subalit huli na ang lahat dahil ang isang malaking kahoy na parte ng bahay nila ay tuluyan ng bumigay at bumagsak sa mismong kinaroroonan ng walang malay niyang mga kapatid. Renren! Rona! Sigaw niya pang muli sa mga kapatid pero hindi siya naririnig ng mga ito. Itinulak niya ang kanyang ama sa may kusina kung saan mas malakas ang pagliyab ng apoy at tuluyan na itong nilamon ng naglalagablab na apoy. Agad naman niyang tinakbo ang mga kapatid. Ngunit sa mga pagkakataong yun ay huli na ang lahat dahil tuluyan na ring kumalat ang apoy sa mga katawan ng 2 kapatid. Wala na ngang ibang nagawa si Andrew kung di iligtas ang kanyang sarili mula sa nasusunog nilang bahay. 4 na taon na ang nakakalipas mula noong trahedya sa pamilya ni Andrew at kahit hanggang sa kasalukuyan ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga nangyari noon sa kanyang ina, lalo na sa 2 niyang mga kapatid. Dahil nga roon ay madalas siyang binabangungot o kung minsan naman ay napapanaginipan niya ang sarili na pinapatay ang kanyang sariling ama. Dala ng matinding galit niya rito kahit paman sa ito ay matagal na pumanaw na. Sa ngayon ay nagtatrabaho si Andrew sa isang slaughterhouse bilang tagakatay ng mga baboy na katabi lamang ng bayan na kinalakihan niya. Dahil nga rito ay abot-abot pa rin sa lugar na yon ang usap-usapan na si Andrew ang pumatay sa buong pamilya niya, kung kaya ay iniiwasan siya ng maraming tao at kinatatakutan. Ganun pa man, hindi niya alintana ang masasakit na paratang
na ibinabato sa kanya ng mga tao dahil batid niya sa kanyang sarili ang buong katotohanan. Madalas niya pa ring bisitahin ang puntod ng mga kapatid at kanyang ina na magkakatabi lamang. Palagi niya itong nililinisan maliban sa puntod ng yumaong ama na labis niya pa ring kinasusuklaman. Isang gabi, habang nasa daan siya papauwi sa tinutuluyang trabaho galing sa pagbisita sa puntod ng kanyang pamilya, aksidente niyang nakita ang isang matandang lalaki na hino-hold up sa may madilim na parte ng kalsada. Hindi na malayan ni Andrew ang tila pagbabago sa kanyang pag-uugali at tila muli na naman niyang naramdaman ang pananabik na pakiramdam ng pagkatay ng baboy. Nakita niya ang mga tulisan bilang isang grupo ng baboy at walang takot niyang sinugod ang mga ito ng kanyang itak. Nagtamo siya ng 3 tama ng bala ng barel sa may hita, braso at gawing balikat niya. Ngunit hindi niya inalintana ang sakit sa alinmang tama niya. Bagkus ay walang awa niyang pinagpapalo ng kanyang itak ang masasamang tao hanggang sa naubos ang mga ito. Lingid sa kaalaman ni Andrew na ang matandang lalaki na kanyang iniligtas ay siya palang mayor ng kanilang bayan. Bilang gantimpala ay pinarangalan si Andrew ng matandang lalaki na si Don Juan at kinupkup ito sa kanyang poder sa pagnanais na matulungan ito. Sa isang iglap ay nagbago ang buhay ni Andrew. Nalaman ni Don Juan ang tungkol sa kwento ng buhay ni Andrew at labis siyang nahabag para sa binatilyo. Subalit palaisipan pa rin sa matanda ang tunay na dahilan kung bakit at papaanong umabot sa ganoong punto ang naging reaksyon ni Andrew na tila napakabrutal ng pagpatay niya sa mga nagtangka sa buhay ng matanda. Iho, huwag mo sanang mamasamain ha kung itatanong ko sa iyo ang iilang bagay na nagpapabagabag sa kalooban ko. Wika ni Don Juan kay Andrew. Ayos lang ho, magtanong lang ho kayo sa akin. Wala hong problema roon. Basta't alam ko ang sagot ay sasagutin ko ho, Don Juan. Ani naman ni Andrew. Bakit tila ganong kaagresibo ang pamamaraan mo, iho, noong iligtas mo ko sa mga nagtangka sa akin? Parang sanay na sanay ka sa... Naputol ang matanda sa sasabihin nang bigla na lang nagbagong muli ang pag-uugali ni Andrew na kanina lang ay sobrang galang. Hoy, ito ang ayaw ko sa inyong mayayaman eh. Tutulong na nga lang kayo pero kailangan lahat alam nyo tungkol sa buhay ng tao. Di pa ba sapat sa'yo na humihinga ka pa rin ngayon dahil sa akin? Dapat ba pinabayaan kita doon? Ano, iniisip mo ba na ako ang pumatay sa buong pamilya ko tulad ng sinasabi ng mga tao? Dahil basta ako lang ang himalang nakaligtas mula sa sunog na yun? Kahina-hinalang baka ako lang din ang nagsimula ng apoy na yun para sunugin silang lahat? Sunod-sunod na tanong ni Andrew habang nakatingin ang mga mata sa matanda. Halata sa mukha ng matanda ang takot at tila pagkabigla sa biglaang pagbago ng aura ni Andrew. Iho, wala akong masamang intensyon. Kung ano man ang nakaraan mo, parte na yon ng nakaraan at wala na yung connection sa ngayon. Muli na namang naputol si Don Juan habang nagpapaliwanag sa binatilyo nang mapansing tila nag-iiba ng kinikilos si Andrew. Iho, ayos ka lang ba? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Sumasakit na naman ba ulit ang mga sugat mo? Bakit umiiling ka? Nahihilo ka ba? Inday, halika rito. At tawagin mo ang Ma'am Talia mo at matignan sandali itong batang ito. Sunod-sunod na tanong ni Don Juan, saka tinawag ang katulong nila sa pag-aakalang baka kung napano na ang binatilyong kanina pa di mapakali.
Ano ho ba ang nangyari, Don Juan? Litong-lito na tanong ni Andrew sa matanda. Ha? Ano ka mo? Bakit wala ka bang matandaan? Litong tanong din ni Don Juan. Bakit ho? May nangyari ho ba? Bakit wala ho akong maalala? Ani ni Andrew. Ay wala. Sandali lang at pinatawag ko na ang anak ko. Nursing student yun, kaya alam nun ang gagawin. Baka nahihilo ka na naman dahil sa kirot ng mga sugat mo. Magpatingin ka na muna at magpahinga. At saka na lang natin ipagpatuloy ulit ang pag-uusap nating dalawa. O siya, mauna na ako. Sagot naman ni Don Juan. Tila napagtantunan ni Don Juan ang nangyayari kay Andrew. Subalit upang makasigurado ay pinaimbestigahan niya ang nakaraang buhay ng binatilyo. Maupo ka muna at lilinisin ko ang mga sugat mo bago pa yan tuluyang maimpeksyon at mamatay ka ng maaga nang di nakakaganti sa mga dapat mong paggantihan. Ani ni Talia. Ha? Naguguluhang tanong naman ni Andrew. Wala, halika na. Lilinisan ko na yan bago ako umalis. Sagot naman nito. Ako nga pala si Talia. Nag-iisang anak na lang ako ngayon. Simula noong namatay ang nakakabata kong kapatid mula sa sakit. Dagdag pa ng dalaga. Ganun ba? Pasensya na sa nangyari sa kapatid mo. Salamat din sa pag-aalaga sa akin. Pero anong nangyari? Ano ang sakit na ikinamatay ng kapatid mo? Pasensya na sa pagtatanong. Ani ni Andrew. Ayos lang, ano ka ba? Sa totoo lang, hindi ko rin gaanong alam kung ano mismo ang ikinamatay niya. Ang sabi lang nila dad ay may malubha siyang sakit. Nasa States kasi ako noong mga panahong yon. Hanggang ngayon, si Mommy, hindi pa rin okay. Simula nung namatay ang kapatid ko. Pero ito lang ang masasabi ko. Kapag kaya mo na, umalis ka na sa bahay na to. Hindi mo gugustuhin ang mapunta sa poder ng tatay ko. Yun lang ang maipapayo ko sa'yo. Ani ni Talia. Ha? Bakit naman? Mabait naman si Don Juan. Saka tatay mo yun. Bakit parang hindi ka okay sa kanya? May dapat ba akong malaman? Litong tanong ni Andrew. Hindi mo na kailangan pa na malaman kung bakit. Basta umalis ka na lang kagad sa poder ni Dad as soon as possible. Kung ayaw mong maging isang halimaw ka rin. Tugon ni Talia. Grabe ka naman sa halimaw, Ma'am Talia. Mabait naman ang dad mo. Baka naman ikaw lang ang may ayaw sa akin dito. Hindi nga ba? Pabirong tanong ni Andrew. Bahala ka nga. Basta binalaan na kita ha. Well, ikaw din. Sige ka. Baka pagsisihan mo. O sige na, aalis na ako. May pasok pa ako. Alagaan mo na lang ang mga sugat mo nang gumaling nang mas maaga at makaalis ka na. Ani ni Talia. Saka umalis. Naiwan namang mag-isa si Andrew nang may malalim na iniisip dahil sa mga sinabi ni Talia. Pangalawang pag-uusap pa lang nila kanina matapos na unang nilinisan ni Talia ang mga sugat niya noon mula sa gulo. Nagtataka rin siya kung bakit hindi siya sa ospital pinagamot ni Don Juan at bagkus ay doon lamang sa mansyon nila sa pangangalaga ng anak niyang si Talia. Isa pa sa pinagtataka ni Andrew ay presensya ng asawa ni Don Juan na hindi niya pa nakikita simula noong unang araw na dumating siya sa mansyon. Hay, ano bang meron dito sa bahay na to at sa pamilyang to? Bakit ba tilang parang may kakaiba sa kanila na nakakapangilabot na pakiramdam? Ano ba tong iniisip ko? Makapasok na nga sa loob? Bulong ni Andrew sa kanyang sarili. Halos mag-iisang buwan na si Andrew sa bahay ni Don Juan at palagi silang dalawa lamang ang magkasabay na kumakain. Pakiramdam ni Andrew ay galit sa kanya si Talia dahil hindi siya nakinig dito nang minsan siya nitong sinabihan na umalis na rin agad sa poder ni Don Juan.
sa oras na gumaling ang mga sugat niya. Pero dahil sa pamimilit ni Don Juan kay Andrew na andun na manatili at nais niya itong pag-aralin ng mga self-defense upang gawin na kanyang personal bodyguard, ay wala na rin nagawa si Andrew sa kagustuhan na magkaroon ng maayos na buhay at mamuhay bilang isang normal na tao. Ngunit lingid pala sa kanyang kaalaman ang mundong pinasok niya ang magdadala sa kanya sa isang sakuna na malabo na niyang matakasan pa. Andrew iho, maganda ka mamayang madaling araw ha? Isasama kita. Lilipad tayo papuntang USA para ipakita sa iyo ang pagtitrainingan mo bilang bodyguard ko. At saka mo sa akin sabihin kung desidido ka sa trabahong inaalok ko sa iyo. Ani ni Don Juan. Sige ho sir. Magiliw namang tugon ni Andrew. Talaga ba dad? Pati ba naman si Andrew na walang kamalay-malay sa mundong ginagalawan mo? Gusto mong higupin sa madumi mong laro? Maawa ka naman sa tao. Biglang sabat ni Talia na siya namang ikinagulat ni Andrew. You shut up! Galit na bulyaw ni Don Juan sa anak niya na mas ikinagulat pa ni Andrew. O ay bakit? Niligtas ka na nga ng tao oh. Tapos gusto mo pahilahin din siya sa putikan? Kasama mo gumawa ng masasama? Bakit di mo ngayon mismo sabihin sa kanya kung anong klase ng trabaho ang papasukin niyo? Not that bodyguard thingy na tinutukoy mo. At saka ngayon mo hayaan yung tao na mag-decide whether tatanggapin niya o hindi ang magtrabaho sa isang Don Juan Falcon. Sunod-sunod, nasabat ni Talia sa dad niya habang nakakibit balikat pa. Abay putik kang bata ka, hindi ka pa rin nadadala. Gigil na tumayo si Don Juan at akmang sasampalin na si Talia nang biglang tumayo si Andrew para saluhin ang sampal ng dalaga. Muli niyang naalala ang sitwasyon niya at ng mga kapatid niya sa kamay ng kanilang ama. 4 na taon na ang nakakalipas. Nang dumampi nga ang palad ni Don Juan sa pisngi ni Andrew, ay tila ibang katauhan ang nasa loob ng katawan niya. Ang muling humarap kay Don Juan upang gantihan ito ng isang malakas na pagsuntok na siya namang ikinagalit ng ibang tauhan ng matanda at agad siyang tinutukan ng barel. No, please. Do not shoot him. He's my weapon. Don't you ever dare shoot him or I'll kill you. Ani ni Don Juan sa mga tauhan niya na tila pinoprotektahan pa si Andrew na siyang nagpabagsak sa kanya. May kalituhan man ang mga tauhan ni Don Juan, ngunit sinunod na lamang nila ito at ibinaba na ang barel mula sa pagkakatutok kay Andrew. Si Talia naman na nasa likuran ni Andrew ay takot na takot nang muling makita ang barel na minsan nang ipinaputok sa kanila ng kanyang ina nang tangkain nilang tumakas sa poder ng kanyang ama. Ayan, lumabas na rin sa wakas ang paborito kong Andrew. Matapang, matatag, walang kinatatakutan, may paninindigan, handang pumatay, at walang pagdadalawang isip na labanan ang sino mang mananakit sa mahahalagang tao sa kanya. Andrew, maligayang pagdating sa aking palasyo. Halika't maupo kang muli. Ikaw, hoy Talia, maupo ka dyan sa tabi ni Andrew kung ayaw mong malintikan. Utos ni Don Juan. Tila hindi pa alam ni Andrew ang patungkol sa espesyal na karamdaman na meron siya, na siya namang natuklasan ni Don Juan, kung kaya't nais niya itong gamitin bilang pagkakataon upang gamitin si Andrew sa masasama niyang gawain, katulad na lamang ng sinasabi ng kanyang anak. Si Andrew ay merong 2 magkaibang identity sa loob ng kanyang katawan, na kung saan ang isa ay ang maamo, inosente, malambing, at mahina na si Andrew, habang ang isa naman ay siyang kabaliktaran nito,
na siyang may malalim na galit mula sa kanyang nakaraan at may pagnanasa na ibaling ang galit sa ama sa mga tao na may pagkakawangis sa ugali ng sarili niyang ama. At dahil nga sa na-trigger ito nang maalala ang nakaraan mula sa pagkasampal sa kanya ni Don Juan, ay lumitaw muli ang pagkatao ni Drew, kung kaya't nagawa niyang gantihan ang matanda ng isang malakas na suntok. Sa kabilang upuan naman, ang nakaupong dalaga na si Talia ay napagtanto na rin sa mga oras na yon ang nangyayari kay Andrew at nakikita niya ang pakay ng kanyang ama para rito. Ito pala ang unang beses na may naglakas ng loob na ipagtanggol siya mula sa kanyang ama, kung kaya ay labis niyang ikinatawa ang ginawang yon ni Andrew para sa kanya. Habang naaawa naman siya para rito dahil sa nais ng ama niyang gamitin ang kahinaan ni Andrew para sa sariling kagustuhan lamang at illegal na pamamaraan. Saglit pang katahimikan sa pagitan ng tatlong tao na nakaupo sa harap ng hapagkainan. Ngayon, iho, narito ka nang muli. Hindi mo man lang ba ako pasasalamatan na hinayaan kong ikaw ang muling maghari sa katawan na yan, imbes na ang mahinang nilalang nakarebal mo dyan sa katawan mo na yan? Mapang-asar na tanong ni Don Juan. Bakit? Ano ba ang nararapat kong ipagpasalamat sa'yo? Puntong tanong ni Drew na siyang katauhan na naroroon ngayon sa katawan ng binatilyo. Ayan ang pinakagusto ko sa katauhan mong yan. Walang modo. Magagamit natin yan sa mga misyon natin. Ano, gusto mo bang pumatay? Marami akong pwedeng ibigay sa'yo. Panunokso ng matanda rito. Sige ba, gusto ko yung sinasabi mo. Sino ba uunahin? Ikaw? Ani ni Drew. Humulakhak naman ng malakas ang matandang si Don Juan sa pag-iisip na nagbibiro si Drew. Ikaw talagang bata ka. O siya, sige. Kung gusto mo kong patayin, walang problema. Basta't uunahin muna nating tudasin ang mga kaaway ko sa politika, lalo na yung mga peste sa negosyo ko. Kaso lang, pag pinatay mo ko, di mo na mapoprotektahan ang unika iha ko sa tabi mo. Alam ko namang gusto niyo ang isa't isa. Sarkastikong sagot ni Don Juan at saka sumeryoso ang figura ng kanyang muka. So ano, iho? Papayag ka ba sa alok ko? Kapalit ang anak ko? O papatayin mo ko pero kasama ang anak ko? Kung doon ka sa hindi ka lugi, sumama ka sa akin mamaya papuntang Amerika. Doon ka muna manatili para mapag-aralan mo pa ang dapat mong malaman bago ka tuluyang magtrabaho sa akin. Ayoko nang madumi mong pamamaraan ng pagpatay. Kung pagkatay lang din naman ang balak mong gawing pagpatay sa akin, kung ninanais mo pa sa loob ng isipan mo ngayon. Galit na wika ni Don Juan. Saka umalis kasama ang mga tauhan niya. Naiwan siya at si Talia sa lamesa at tila nagkailangan sila sa isa't isa nang minsang magtama ang kanilang mga mata. Sino ka ba talaga? Tanong ni Talia na parang muling kinakapa ang katauhang nasa tabi niya sa ngayon. Ako si Drew. Nakita na kita noon. Salamat sa paggamot mo sa akin. Malamig na tugon nito sa dalaga at saka umalis nang di nagpapaalam kay Talia. Habang naiwan naman si Talia na tila blanko ang utak sa pagkabigla sa mga nangyari sa hapagkainan na yon, na kung saan tila nabaliwala lamang ang masasarap na mga pagkain na nakahain upang sana ay kainin. Naglagay na lamang siya ng pagkain na maiaakyat para sa nanay niyang nasa 3 palapag ng bahay nila na ikinulong ng kanyang daddy sa takot na baka muli itong tumakas. Hindi na malaya ni Talia na nakita pala siya ni Drew at sinundan hanggang sa silid ng mami niya. Dahil sa pagkabigla ng mami
ni Talia. Sa bagong mukha na nakita ay binato niya ito ng isang matigas na baso. Dahilan upang muling bumalik sa katawang yun ang pagkatao ni Andrew. Nasaan ako? Ma'am Talia? Sino siya? Bakit tayo nandito? Sunod-sunod na tanong ni Andrew. Agad naman na naunawaan ni Talia ang nangyayari kay Andrew. Kaya pinakalman niya muna ang kanyang ina at ipinaliwanag dito kung sino ang lalaki at sa kanya muling hinarap si Andrew. Pinaliwanag lahat ni Talia kay Andrew ang patungkol sa nangyari kanina sa hapagkainan at maging ang patungkol sa isa pa niyang katauhan na si Drew na siyang pakilala nito na siya namang maaring sumulpot sa anumang oras. Nabanggit din ng dalaga ang tungkol sa pagpunta nila sa Amerika mamayang madaling araw, kung kaya't kinumbinsin niya ito na hanggat maaari ay iwasan o pigilan niya ang paglitaw ng katauhan ni Drew at magpanggap lamang na siya si Drew sa harap ng matanda upang maiwasan ang pag-trigger muli ni Don Juan para palabasin ang tunay na Drew. Nang sumapit nga ang madaling araw, ay kasama na si Drew sa eroplanong papuntang Amerika. Tahimik lamang si Drew sa buong biyahe at nagkunwaring tulog upang maiwasan ang kahit na anong uring pakikipag-usap kay Don Juan. Nang makarating nga sa Amerika, ay hindi maikubli ang saya ng damdamin ni Andrew nang makita ang magandang tanawin na mayroon ng bansa na hindi niya ni minsan inakala na makikita at mapupuntahan sa buong buhay niya. Masaya ka ba, iho? Ito na muna ang magsisilbing tahanan mo sa loob ng 1 taon para sa iyong pagsasanay. Halika na at ihahatid na kita sa tutuluyan mo pansamantala, ani ni Don Juan. Hinatid na nga si Andrew sa lugar kung saan ang pagbabago ng buhay niya ay magsisimula na. Lingid sa kanyang kaalaman ay ang peligrong maidudulot nito sa kanya. Pagkarating nila sa isang malaking hotel na kung saan ang mga taong nakakasalubong nila ay nakasuot ng puro puti at itim na kulay lamang, kung kaya't napapaisip si Andrew kung anong uri ng mundo ang ginagalawan ng kinabibilangan ng mga taong ito. Ipinakilala na ni Don Juan si Andrew sa 7 pang mga kasabayan pa niya upang magsanay. Nagmula rin ito sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung kaya't hindi sila magkaunawaan nang isa-isa silang magpakilala gamit ang sarili nilang mga wika. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Andrew Cebuano, 19 na taong gulang at nagmula sa bansa ng Pilipinas. Kagalakan ko na mapabilang sa grupo na ito at minimithi ko na mas makilala pa kayo ng lubusan at makabuo ng maayos na pagsasamahan sa inyo. Pagbati ni Drew na siya naman ding ikinalugod ng matandang si Don Juan. Nang matapos ng ipakilala ang bawat magsasanay, ay isa-isa na silang inihatid sa kani-kanilang mga silid upang makapagpahinga bago ang unang araw ng pagsasanay kinabukasan. Bago pa man din tuluyang magpaalam si Don Juan kay Andrew, ay inahabilin niya rito na alagaan ng sarili at magsanay ng maigi at siguraduhin na huwag sumuko kung talagang nais nito na mailigtas ang anak na si Talia at matulungan ang dalagang makalaya mula sa poder ng matanda. Medyo naguguluhan man si Andrew sa mga sinabi ni Don Juan dahil sa mga pagkakataon na yon ay hindi siya si Drew na siyang nakakaalam ng buong katotohanan sa mga binanggit ng matanda, ay sinikap pa rin niyang umakto ng natural bilang si Drew upang makumbinse ang matanda na siya nga ito. Makakaasa ka sa akin, Don Juan. Basta, ipangako mo lang sa akin na
Tutupad ka sa usapan nating dalawa. At pagdating ng takdang araw ay ibibigay mo sa akin ang nais ko. Matapang na sabi ni Andrew sa matanda. Makakaasa ka, iho. Huwag mo akong bibiguin, ha? Nararapat lamang na pag uwi mo roon sa atin ay higit pang mas magaling ka kaysa sa mga tauhan ko roon at mapapatumba mo kagad ang mga kaaway natin. O siya, dito na ako. Magkita tayong muli paminsan-minsan kapag napasyal akong muli rito. Pagpapaalam ng matanda, sabay turo sa kanyang mata at turo kay Andrew na tila sinasabi na nakamatsyag lamang siya sa mga kilos nito roon. Tila nakaramdam ng pagtindig ng balahibo si Andrew sa kanyang buong katawan nang mapagtanto ang ibig sabihin ng matanda. Habang unti-unti nang nawawala sa kanyang paningin ang imahe ng matanda, ay sa kanya napagtanto ang mas nakakatakot na realidad na kinakailangan niyang harapin sa loob ng lugar na yon. Batid niya ang nakakatakot, nakahihinatnan niya, nagugugulin niya roon, lalo na ang nakakatakot na katotohanan na maaari siyang tuluyan na matalo ni Drew na nasa loob niya dahil sa mga bagay na maaaring magpalabas sa katauhan nito. Napasapo na lamang siya sa kanyang ulo at saka sabay na nahiga sa kama at nalunod sa malalim na isipan. Muli niyang inalala ang mga panahon na masaya silang naglalaro ng kanyang mga kapatid, ang matatamis na ngiti ng kanyang ina, at maging ang mga masasakit na alaala mula sa trahedyang nangyari sa kanyang pamilya. Dito ay nakaramdam siya ng konting lakas ng loob at determinasyon upang lagpasan at manatiling buhay hanggang sa makauwi na siya sa bansa at doon na lamang muling iisipin kung paanong ipagpapatuloy ang mabuhay. Basta't ang nais lamang niya ay malagpasan ng buhay sa mundong kinalalagyan niya ngayon at matagumpay na makitang muli ang babaeng tinitibok ng puso niya na si Talia. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, at maging ang isang taon lamang ay naging 3 nang wala ng kahit na anong anino ni Don Juan ang bumalik doon upang bisitahin siya. Noong una ay nagmistulang impyerno ang lugar na yon para sa kanilang mga nagsasanay, kung saan umabot pa sa punto na kinailangan nilang saktan ang isa't isa upang maisalba ang kani-kanilang mga sarili sa mga pagsubok na ibinibigay sa kanila. Mabigat man sa loob ni Andrew noong una, di kalaunan ay nasanay na siya hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng pakailam para sa iba at iniisip na lamang ang sariling kapakanan niya. Nang mga pagkakataon nga na yon ay tuluyan na palang nalupig ni Drew ang katauhan ni Andrew at halos mahigit na 2 taon nang si Drew ang nasa katawang iyon. Kung kaya naman ay mabilis niyang natatalo ang mga kalaban dahil sa agresibo niyang pag-iisip at pamamaraan ng pagtalo ng mga kalaban. Siya nga ang tinaguriang halimaw sa kanilang mga natitira at kahit na sino man ang napipili na ilaban sa kanya ay natatakot na siya ang makaharap dahil sa batid nila kung gaano kabrutal ang mga galawan niya na halos mapatay na niya ang mga kalaban niya. Sa loob ng 3 taon na yon ay tila nagustuhan na rin ni Drew ang mga nangyayari sa kanyang buhay at tila napag-aralan na rin niya ang patungkol sa isa pa niyang pagkatao sa loob ng katawan na yon. Kung kaya ay may mga pamamaraan siya upang hindi na muli pang makabalik ang isa pang katauhan sa katawan niya at siya na naman ang mapaalis. Hindi lamang puro laban ang nagiging proseso ng pag-ensayo nila. Naroon din naman ang malalim na pag-aaral nang sa ganoon ay meron din silang mga kaalaman sa mga bagay-bagay sa kanilang paligid, lalo na ang paghawak at paggamit ng iba't ibang uri ng mga baril.
Sila ay mga napili na sumailalim sa pagsasanay at masala sa pinakamahusay upang hirangin ng mga asasin na maglilingkod para sa isang tao. At para kay Drew nga ay ang matandang si Don Juan na yon at wala ng iba pa. Galing sa isang malawak na librarya ay papunta na siya sa kanyang salid. Hinahanap niya ang isang pares ng medyas niya sa ilalim ng kama nang meron siyang makapa na isang maliit na kwaderno. Yun pala ay ang diary ni Andrew kung saan nakapaloob ang mga kwento niya tungkol sa nakaraan niya, maging ang lihim na pagtingin niya para kay Talia na labis na niyang namimiss. Napahagalpak na lamang sa tawa si Drew dahil sa mga nabasa niya, lalo na nang maalalang ang babae na tinutukoy sa sulat ay ang babaeng nakausap niya noon na siya namang kinaayawan niya. Naku Totoy, kaya ka naman lalampa-lampa kasi napakahina ng kokote at puso mo. May panahon ka pa para sa pag-ibig, samantalang niwala kang nagawa noong panahon na namatay ang mga kapatid mo at nilalamon ng apoy. Nang dahil sa'yo, namatay silang lahat dahil mahina ka nilalang. Kaya nararapat lang sa'yo na mabaon ka na sa limot sa kawalan at huwag ka nang babalik pa sa katawan na to dahil wala kang silbi. Gigil na bulyaw ni Drew sa sariling refleksyon niya. Sa harap ng salamin na tila kinakausap si Andrew na nasa loob din ng katawan niya at saka siya muling tumawa ng malakas na animoy isang demonyo na wala sa kanyang sarili habang tumatawa at tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Eksaktong kaarawan niya at ganap na binata na siya nang sa wakas ay dumating na ang taong inaasam-asam niya na makita. "Hey, what took you so long?" Bungad na tanong ni Drew sa matanda na tila ba inaasahan na ang pagdating nito at hindi na niya ikinabigla ang presensya nito. Samantala, bakas naman sa mukha ni Don Juan ang pagkabigla at pagkamangha sa malaking pagbabago sa kaanyuan ni Drew sa pag-uugali, pananalita at lalo na sa pisikal nitong itsura na sa ngayon ay barakong barako at napakamatipunong lalaki na sobrang layo na sa dating binatilyo na nakilala niya noon. "Hey, nag-i-English ka na ngayon iho ha? Ang laki na ng pinagbago mo. Kamusta ka na?" Tuwang-tuwa niyang bati rito. "Mabuting mabuti Don Juan, pero bakit ngayon ka lang dumating? Akala ko tuloy ay nakalimutan mo na ako." Pagbibiro naman ng binata. "Pupwede ba yon? Nakalimutan lang kita? Malaking ang na-invest ko para sa isang katulad mo na poprotekta sa akin, remember?" Ani ni Don Juan. Agad naman na nag-isip si Drew ng mga naging usapan nila noon pero wala siyang ibang maalala kundi ang huli na lang naging pag-uusap ng siya pa si Drew sa 3 taon na ang nakakalipas sa mismong tahanan nila noon. Bukod doon ay wala na rin siyang ibang maalala mula doon sa mga nabasa niya sa diary ni Andrew, maliban ang patungkol kay Talia. Naalala niya tuloy muli ang isa sa mga usapan ni Talia at Andrew na huwag hahayaang makapasok pang muli si Drew sa katawan na yon. Kaya naman buhat noon ay mas lalong nadagdagan ng dahilan ni Drew upang ayawan ng dalaga. Niwala siyang pakialam kung mapahamak ito at ang tanging nais niya lamang ay mabuhay ng marangya at malaya sa gusto niyang gawin. Dahil nga sa wala siyang masagot ay minabuti na lang niya na umiwas sa tanong at inaya na ang matanda na umalis kung isasama na siya nito pauwi ng Pinas. May parte sa kanya na nais niyang gantihan ng babae sa oras na makauwi na siya. Habang si Drew ay tulog na tulog sa biyahe papauwi ng Pilipinas, si Talia naman, katulong ang kanilang mga kasambahay, ay di magkanda-ugaga sa pagliligpit
bilang paghahanda sa muling pagbabalik ng binata. May pag-aalalaman si Talia patungkol sa kung sinong katauhan ang madadatnan niya ngayon sa pag-uwi ng binata. Ay umaasa pa rin siyang yun ay si Andrew, ang lalaking matagal na niyang hinihintay at palihim na nagugustuhan. Bagamat wala silang kahit na anong komunikasyon noon, ay nanatili pa rin sariwa ang nararamdaman niya para sa lalaki na ngayon ay ganap na ring binata. Inutusan nga sila ng kanyang daddy na maghanda bilang pagsalubong sa muling pagbabalik ng binata at para na rin sa pagdiriwang ng ika-22 kaarawan nito na siya namang malugod na sinunod ni Talia. Sa wakas ay makikita na niyang muli ang matagal na niyang hinihintay na si Andrew. Kaya nagbihis siya ng maganda at nag-ayos ng sarili para sa binata. Ganun na lang ang labis na saya at kilig ni Talia nang masilayan na ang mukha ng binata. Halos malaglag ang panga niya nang makita ang napakagwapong itsura nito na halos di na niya makilala sa sobrang laki ng pinagbago sa pisikal na kaanyuan. Umaasa ang babae na papansinin siya nito. Subalit bigo siyang nilagpasan lamang ng lalaki at dumiretso na sa loob ng mansyon. Ay, edi wow, isnabero na ngayon porket pumogi na. Aba, kapal nun ah. Nayayamot na banggit ni Talia nang lagpasan lamang siya nito. Sa harap ng mahabang lamesa, muli silang nagkasamang tatlo na ngayon ay kasama na rin ang inang si Doña Alicia. Sa loob ng matagal na panahon ay medyo bumuti na rin ang lagay ng ginang at muling tinanggap ang kapalaran ng buhay niya sa piling ng kanyang asawa at natutuhan na ngang muli nito ang makisama at makisabay na lamang sa agos. Tanging si Andrew na lang ang pag-asa nilang mag-ina na makakasalba sa kanila mula sa impyernong buhay sa kontrol ng matandang si Don Juan. Kaya naman ay malugod niya rin ito na tinanggap sa kanilang tahanan. Hello iho, welcome back. Naikwento ka na sa akin ng aking asawa at maging ng anak ko at parehas nga sila nang sinabi na may angking kagapuhan ka nga raw at mabuting tao. Inaasahan ko ang mabuting samahan at maayos mong paglilingkod para sa aking asawa. Ani ni Doña Alicia. Maraming salamat po. Isang karangalan ang paglingkuran ang mga taong naglilingkod sa ating mahal na bayan. Kung kaya't sa pamamagitan nito ay para na rin akong naglilingkod sa ating mamamayan. Magiliw na tugon ni Drew sa ginang. Dahil sa magandang pakikitungo ng ginang kay Drew ay nagustuhan din ng binata ang pakikipag-usap sa kanya. Dahil may parte sa kanya na tila naaalala niya ang pagkatao ng kanyang ina sa katauhan ni Doña Alicia. Habang malalim ang mga pag-uusap nila, si Talia naman sa kabilang banda ng lamesa na siyang katapat ni Drew ay mukhang dismayado sa tila hindi pa rin pagpansin sa kanya ng lalaki na siya pa namang pinaghandaan niya ng husto. Pakiramdam niya tuloy ay hindi yon si Andrew, kung kaya't nanatili na lamang siya na tahimik hanggang sa matapos na siyang kumain at saka nagpaalam sa kanila na mauuna nang umalis. Napansin naman ni Drew na malungkot ang aura na nakapinta sa mukha ng dalaga, kaya tuwang-tuwa siya na sa wakas ay nakaganti siya roon sa pagsadya niyang hindi pagpansin sa kanya simula kanina nang dumating siya. Guys, sayang lang ang effort at pagod ko na mag-ayos ng bahay, mag-asikaso para sa pagdating niya, pagpapaganda at paghanap ng magandang damit na to. Nakakainis, yung mokong na naman siguro ang nandun sa katawan na yon. Pagmamaktol ni Talia habang papaakyat sa kwarto niya. Sorry ako kasi to. Matagal nang wala ang Andrew mo sa katawan na to. Kaya sa ayaw at sa gusto mo
Simula ngayon ako na si Drew. Biglang sagot ni Drew mula sa may likuran niya na nakasunod pala sa kanya at napakinggan ang mga pagmamaktol niya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahiya sa lalaki at mabilis na umakyat sa kwarto niya nang hindi na nililingon pa ang lalaki. Totoo ba yun? O baka nagsisinungaling lamang siya? Pero bakit naman siya magsisinungaling kung talagang siya si Drew? O kaya kung siya naman si Drew, bakit naman din niya gagawin sa akin yun? Ay, nakakainis. Baka nga si Drew yun. Hindi naman ganun si Andrew at sobrang labo na gawin niya sa akin yun. Sunod-sunod na pagrarant ni Talia sa loob ng kanyang kwarto habang magulong kinukuskos ang ulo sa pagkainis sa sitwasyong kinaroroonan niya. Nagsimula na sa unang araw sa trabaho si Drew bilang personal na bantay ni Don Juan na noon ay tumatakbo bilang congressman. Noong una ay magaan lamang ang trabahong yon para sa kanya dahil bukod sa pagsama at pagiging bantay niya sa matanda ay wala na siyang ibang kailangan na gawin kundi ang protektahan lamang si Don Juan saan man ito magtungo. Subalit isang trahedya ang biglang nangyari na labis na ikinabahala ni Don Juan para sa kanyang pangalan, lalo na ngayon na tumatakbo siya sa politika. Kaya naman inatasan niya si Drew na iligpit ang kalat sa isang babae na maaaring maiugnay sa pangalan niya na posibleng maging malaking kasiraan sa kanyang pagtakbo. Si Drew naman na walang magawa ay sinunod na lamang ang utos sa kanya. Naging maayos naman ang takbo ng buhay ni Drew kahit na napapadalas na ang pagkasangkot nito sa mga pisikal na labanan dahil sa pag-aasikaso sa iligal na negosyo ni Don Juan na kung saan siya ang kanang kamay na pinagkakatiwalaang humawak muna at mamuno upang hindi mabahidan ng kahit na anumang malya ang pangalan ni Don Juan hanggang sa matapos ang eleksyon. Si Talia naman na noon ay nagtatrabaho na bilang isang nurse ang siyang nagsisilbing personal na tagagamot ni Drew sa tuwing may pinsala itong natatamo mula sa mga gulong kinasasangkutan niya. Talaga bang si Drew ka? Kasi maniniwala na talaga ako. Kasi sa loob ng halos 5 buwan, simula noong bumalik ka rito, ni minsan, hindi mo ako tinuring na tao para pansinin mo man lang. Ikaw pa tong parang siga sa tuwing ginagamot kita. Gamutin mo kaya sarili mo, wiset ka. Diniina ni Talia ang paglagay ng benda sa katawan ni Drew sa sobrang gigil nito sa lalaki. Aray ko, dahan-dahan lang naman. Ginagamot mo nga yung tao. Sinasaktan mo naman lalo. Anong sense nun? Sumbong kita sa daddy mo eh. Parang bata na pagmamaktol ni Drew. O edi isumbong mo. Kalalaki mong tao. Barakong barako tapos nagsusumbong sa matanda. Bata ka bang buwiset ka? Sigaw ni Talia na may paglaki pa ang mga mata sa lalaki. Biro lang syempre. Anong tingin mo sa akin, duwag? Utusan kita dyan eh. Mapang-asar na sagot nito sa dalaga at akmang kukutusan nga ito nang bigla siyang kagatin ni Talia na siya namang ikinahiyaw niya ng malakas. Sus, bakla ka palang bakulaw ka. Ilabas mo na kasi si Andrew. Bakla ka, duwag. Ilabas mo na si Andrew at ikaw na lang ang manahimik sa loob. Total bakla ka na. Biglang natigilan si Talia sa mga sinasabi at pang-aasar kay Drew nang bigla siya nitong sunggaban ng halik. Sa tingin mo, kung ngayon ko pa ibabalik ang mahal mong si Andrew, kakayanin niya kaya ang lahat ng mga ginagawa ko para sa daddy mo? Sa tingin mo, kung bigla ko siyang palalabasin habang nasa gitna ko ng away, mabubuhay pa ba ang katawan na to? Ako ngang nagsasanay, nakakatamu pa rin ng ganitong mga galos. Ano pa kaya yung lampa mong mahal? Mag-isip ka nga. Saka isa pa, di ako bakla. Isang asar mo pa, aanakan na kita.
Seryosong sabi ni Andrew habang nanlilisik ang paningin kay Talia at saka umalis. Naiwan namang tulala at namumula sa Talia sa kanyang kinatatayuan na tila di pa rin maitatak sa kokote ang mga sinabi ni Drew kanina, maging ang paghalik nito sa kanya. Ang hindi niya pa maintindihan ay ang kakaibang pakiramdam sa loob ng tiyan niya nang pumasok muli sa isipan niya ang halikan nilang dalawa kanina. Kaya sinampal-sampal niya ng bahagya ang sarili niya nang matauhan siya sa pagkakalubog sa malalim na pag-iisip. Isang linggo na lang at matatapos na ang botohan. Kumpiyansa si Don Juan na siya ang mananalo dahil sa tindi ng suportang natatanggap niya mula sa mga tao. Ngunit isang kaganapan na naman ang muling sumira ng kanyang magandang araw na siya namang muli niyang ipinaligpit kay Drew. Sa wakas ay dumating na rin ang araw ng botohan. Lahat ay inaabangan ang mga pangalang iaanunsyo bilang panalo sa kani-kanilang mga tinatakbuhang posisyon. Di nga nagtagal pa ay lumabas na ang resulta kinagabihan. At ganun na lamang ang kagalakan ni Don Juan nang lumabas na ang resulta na siya ang panalo at siya ang merong pinakamataas na porsyento ng boto na nakuha mula sa mamamayan. Sa araw din na yon ay may tumawag na naman kay Don Juan. Hatid ang isa na namang masamang balita. Muli ay si Drew ang hinanap niya at inutusang iligpit muli ang kalat na yon. Lalo na at hindi ito maaaring umalingasaw sa araw na yon kung saan katatapos lamang siyang tanghalin na bagong halal. Katulad ng dati, iniligpit din muli ni Drew ang katawan ng pangatlong babae na muntik na namang tumangka na sirain ang pangalan ni Don Juan. Pagkatapos niyang iligpit ang katawan, ay sinunog niya ang mga ebidensya, maging ang damit ng biktima. At sumunod ay ang kanyang suot na damit nang iligpit niya ang katawan. Pagkarating niya sa bahay ay nagulantang siya nang makitang binubugbog ni Don Juan ang asawa niya. Noong una ay nabahala siya dahil nakikita niya ang nangyari noon sa kanyang ina mula sa kamay ng kanyang ama. Subalit dumiretso na lamang siya dahil ayaw na niya ulit pang makakita ng ganitong mga pangyayari. Lalo na at pangatlong beses na niya ngayon na nakitang walang awa na binubugbog ni Don Juan ang kawawang ginang. Pero dahil batid niyang away mag-asawa at usapang pamilya iyon, ay minabuti na niyang ilabas ang sarili at huwag nang makialam pa. Papaalis na sana siya palayo sa kanila nang marinig niya ang hiyaw ni Talia mula sa loob. Sa isang iglap ay bigla siyang napatakbo sa loob ng bahay upang tignan ang nangyayari. At dito nga tumambad ang kawawang dalaga na halos mapuno na ng pasa ang mukha at halos maligo na sa sariling dugo mula sa sugat sa may noo na tila hinambalos ng kanyang ama, habang ang ginang naman ay halos mawalan na rin ng malay sa dami ng galos na natamo mula sa bagsik ni Don Juan. Hindi akalain ni Drew na ganun kabrutal ang matanda na halos maging siya ay gusto na rin niyang birahin dahil sa pagdilim ng paningin niya nang makita ang figura ng yumaong ama sa katauhan ng matanda. Mabuti na lamang at nakapagpigil pa siya nang tawagin ni Talia ang pangalan niya bago pa man niya tuluyang mabunot ang barel sa kanyang tagiliran. Ikaw, kunin mo yung babae na yan at ikulong mo sa taas. Pagkatapos mong gamutin ng mga sugat, bigyan mo muli ng 10 sampal ng magtanda. Ito namang pasaway na matandang to, doon niyo ikulong sa kwarto niya at huwag niyong palalabasin, mga buwisit. Galit na utos ni Don Juan sa mga katulong at kay Drew. Habang karga ni Drew ang dalaga paakyat sa kwarto nito, ay di naman makatingin si Talia sa kanya
sa sobrang hiya sa pagmumukha niya. Hanggang nakarating na sila sa silid ng dalaga. Tahimik pa rin silang dalawa na tila pinakikiramdaman ang isa't isa. Saan nakalagay ang first aid kit mo? Gagamutin kita. Ani ni Drew. Ako na lang. Kaya ko na ang sarili ko. Salamat na lang. Sige na, makakaalis ka na. Salamat sa paghatid sa akin dito. Matigas na tugon ni Talia. Nagtalo pa ang dalawa ng mahaba-haba bago pa man tuluyang hayaan ni Talia na gamutin siya ni Drew. Habang ginagamot na nga siya nito, ay di maiwasang titigan ang maamong mukha ng lalaki at mapaisip na si Andrew ang nasa harapan niya. Hindi ako si Andrew, pero sige, para mabilis humilom yung mga sugat mo, magpapaka-Andrew na muna ako. Mahinahon na sabi ni Drew. Talaga ba? Gagawin mo yun para sa akin? Hahayaan mo kong makasama ulit si Andrew? Masayang tanong ni Talia. Oo, pero syempre, magpapanggap lang ako na ako siya. Pero hindi ko siya papalabasin, no? Anong tingin mo sa akin, tanga? Baka mamaya, ako naman ang di makabalik. Lalo na at pareho pa kayong may ayaw sa akin sa katawan na to. Pagmamaktol na ani ni Drew. Natawa naman ng bahagya si Talia sa konseptong iyon. Pero kahit na medyo weird para sa kanya, ay hinayaan na lang niya ito at natutuwa naman siyang bukal sa puso ng lalaki ang kagustuhan na mapasaya siya sa pagkakataon na yon. Habang pinupunasan ni Drew ang mga dugo na nagkalat sa mukha ni Talia, ay di niya naiwasang maiyak sa inis sa matanda at maging sa sitwasyon ng dalaga at ng sarili na kinailangan pa niya muling makita ang ganoong karanasan niya sa nakaraan. Bakit hinahayaan mong saktan ka lang ng dad mo? Bakit ayaw mo pang palayain ng sarili mo? Gayong kaya mo naman na dahil may pera ka, matalino ka, at matanda ka na. Bakit kailangan mo pang danasan ng ganito, Talia? Saka bakit hinahanap mo pa si Andrew? Andito naman ako. Umiiyak na tanong ni Drew sa dalaga. Ikinabigla naman ni Talia ang huling tanong ni Drew sa kanya at niyakap na lamang ito ng mahigpit at saka tuluyang humagulgol sa mga bisig ng lalaki. Ilang beses na naming tinangka ni Mami na tumakas, pero mahigpit si Daddy, matinik at matindi. Noon pa man ay binubugbog na niya si Mami dahil sa pagbubunga nga sa kanya. Sa tuwing nag-aaway sila, nang dahil din naman sa pangbababae ni Dad. Kahit ako at ang nakakabatang kapatid ay sinasaktan niya noon. Walang pinipiling edad o kasarian si Dad, anak man niya o asawa. Basta't mainit ang ulo niya at sa amin na babaling ay wala siyang pakialam kahit na halos mamatay na kami sa bawat pananakit niya sa amin. Kaya noong nagkasakit ako, nang dahil sa pambubugbog niya ay pinadala ko sa States para doon ipagpatuloy ang pag-aaral ko habang nagpapagamot. Eksakto naman noong umuwi ako dito, wala na ang kapatid ko. Ang paliwanag nila ay may malubhang karamdaman si Jasper. Pero hindi ako naniniwala dahil kitang-kita ko ang paghihirap ni Mami sa pagluluksa sa kapatid ko at pagkasuklam kay Dad na ginusto niyang tumakas kaming dalawa. Bago pa man din daw gawin ni Dad sa akin ang nangyari sa kapatid ko. Kaso lang, yun ang time na nahuli kami at si Mami ay kinulong ni Dad at ngayon na lang din ulit nakalabas ng kwarto niya. Akala ko okay na, pero pangatlong beses na naman ni Dad na binubugbog si Mom. Nang ganyan na halos ilang araw lang ang pagitan. Hindi ko alam kung anong nagawa ni Mami, pero di niya deserve yun. Gusto naming umalis sa impyerno na to. Kaya ang usapan namin noon ni Andrew na hanggat maaari ay huwag kang hahayaan na makabalik pa sa katawan na yan. Sa takot ko na baka mas higit pa sa demonyo ang gawin sa'yo ni Dad. Tanging si Andrew lang kasi ang naglakas ng loob na tulungan ako. Kami na makatakas sa bahay na to. Siya lang ang natatanging pag-asang nakikita namin ni Ma'am.
Kaso heto ka, wala siya. Malungkot na pagpapaliwanag ni Talia habang nakayakap lang kay Drew. Sa mga nalaman ni Drew ay tila nagbago ang takbo ng isip niya. Sa kanya mas nauunawaan ang damdamin ni Andrew para sa dalaga at ang kagustuhan nitong matulungan si Talia ay dahil sa ganitong sitwasyon sa poder ng kanyang ama. Wala mang imek si Drew pero patuloy pa rin siyang nakikinig sa mga hinaing ng dalaga at hindi ito binibitawan ng yakap. Simula ng oras na yon ay napagdesisyonan niya na poprotektahan at tutulungan ang dalaga maging ang kanyang ina mula sa hagupit ni Don Juan, bagay na hindi niya nagawa para sa sarili niyang pamilya noon. Bumalik sa dating ayos ng takbo ang lahat. Maayos na muling nakikitungo si Don Juan sa kanyang mag-ina dahil na rin sa ginagawa ng mag-ina na hindi labag sa kagustuhan ng matandang lalaki, kung kaya't payapa silang lahat na namumuhay ngayon ng magkakasama sa iisang bubong. Sa kabilang banda naman ay ang dalawa na habang tumatagal ay nagkakaroon ng mas malalim na pagkakaunawaan at pagtingin sa isa't isa. Sa tuwing ginagamot ni Talia ang mga galos ni Drew mula sa gulo sa kanyang trabaho, ganun pa man ay tila mas nagugustuhan pa ni Drew na magkaroon palagi ng mga galos at sugat na ipapagamot kay Talia upang magkaroon ng pagkakataon na magkasama silang dalawa ng mahaba-habang oras. Ganun din ang nararamdaman ng dalagang si Talia para kay Drew na hindi niya akalain noong una na mahuhulog din na pala ang loob niya. Makalipas ang 1 taon, muli na namang nakagawa ng pagkakamali si Doña Alicia na labis muling ikinagalit ni Don Juan. Sa pagkakataong ito ay halos mapatayin talaga ni Don Juan ang kanyang asawa kung hindi lang dumating sa tamang oras si Drew upang iilag ang kamay ng matanda na may nakatutok na barel sa kanyang asawa. Labis itong ikinadismaya ni Don Juan, subalit nagawa din ni Drew ng paraan upang pakalmahin ang matanda na lalaki at ipinaliwanag sa kanya ang maaaring maging resulta at epekto nito sa kanya at kanyang imahe kung sakali man na tuluyan niyang napatay ang kanyang asawa. Mahinahon man habang nagsasalita ang binatang si Drew, subalit sa loob niya ay nagtatago ang isang malatigre niyang galit para sa matandang lalaki na gusto na niyang wakasan sa mismong mga kamay niya dahil sa sobrang sama ng ugali na siyang nakikita niya na wangis ng sarili niyang ama na labis niya ring hinasusuklaman. Pero sa kabila ng pagtatalo ng emosyon at kanyang kalooban ay nagawa pa rin niyang ayusin ang lahat nang walang mas malala pang nangyari. Salamat iho at nariyan ka para alalayan at paalalahanan ako palagi. Hindi ako nagkamali ng desisyon na kunin ka. Salamat iho, salamat. Ani ni Don Juan kay Drew nang mapagtanto ang mahalagang papel na ginagampanan nito sa buhay niya. Wala po yun, Don Juan. Utang ko rin po ang buhay ko sa inyo. Pagsisinungaling naman na sagot ni Drew dito. Maghintay ka lang, matanda ka. Ako na kinukupkup mo para protektahan ka. Ako rin mismo ang tatapos sa lahat ng mga kasamaan mo at pagiging ganid mo sa mundo. Bulong pang muli ni Drew sa kanyang isipan habang sinusundan ng masamang tingin ang papalayong si Don Juan. Honey, magkakaroon daw ng alumni ang batch nila Talia sa Italy. Naisip ko, paano kung hayaan naman muna natin na makapag-enjoy ang anak natin kahit sa pagkakataon lang na to, kasama ang mga kasing edad niya. Kung worried ka sa kaligtasan o assurance ng anak natin, edi sige, ipadala natin si Drew kasama niya para makasigurado kang walang ibang bagay na
mangyayari na hindi nakaayon sa plano mo. Panghihikayat ni Doña Alicia sa asawa upang payagang makaalis muna ang anak sa pamamahay nila bago pa man niya gawin ang matagal na niyang binabalak sa asawa. Sa kabutihang palad ay pumayag din naman si Don Juan sa kahilingan ng kanyang asawa. O sige, kailan ba yon? Tanong ni Don Juan. Nitong paparating na Martes na, honey. Di ba anak? Sagot naman niya, sabay baling sa anak at palihim na tinapik ang paa ng anak sa ilalim ng lamesa para sumang-ayon. Si Talia naman, na walang kamalay-malay sa sinasabi ng mami niya, ay sumang-ayon na lang din sa biglaang ginawa ng ina. Okay, Drew, susunod ka kay Talia. Sa Miyerkules na, dahil may ipapaasikaso pa ako sa'yo bukas sa kumpanya. Ani ni Don Juan kay Drew. Nang sumapit na ang Martes, ay tuluyan nang nakalipad si Talia papunta sa bansang Italy. May gulo pa man sa isipan niya dahil sa biglaang lakad na ginawa ng mom niya para sa kanya nang hindi niya alam ay tumuloy pa rin siya sa pag-aakala na baka ito na ang plano nila noon na pagtakas, kaya sumunod na lang din siya. Miyerkules ng madaling araw, nagimbal ang buong tahanan ni Don Juan sa isang malakas na hiyaw nito na siya naman ding bumalot sa buong bahay. Si Drew na narinig ang malakas na pagsigaw na yon sa kalagitnaan ng hating gabi ay napasugod sa loob ng bahay upang tignan ang sitwasyon at kung ano ang nangyari. Nang wala siyang madatnan sa may sala, ay agad siyang nagpunta sa kusina at doon tumambad sa kanya ang nagkalat na dugo sa buong sahig. Laking gulat niya nang makita sa may madilim na parte ng kusina si Doña Alicia na may hawak na kutsilyo habang sa gilid naman nito ay ang katawan na wala ng buhay na asawa. Yun pala ang plano nito, kung kaya't nais niyang umalis na muna roon ang anak. Ano pang ginagawa mo? Umalis ka na bago ka pa madamay dito. Sundan mo ang anak ko at siguraduhin mong magiging maayos ang buhay niya. Ngayong wala na ang demonyo niyang ama na nagpamiserable ng buhay niya. Pag-uutos ni Doña Alicia sa kanya. Pero kahit na anong gawin ng ginang na pagtataboy sa lalaki, ay hindi pa rin ito umalis at sinabing tutulungan niya muna ito na idispatcha ang katawan ng matandang lalaki. Naawa naman siya sa ginang na humantong pa sa ganoong krimen para lamang matakasan ang masalimuot na buhay sa piling ng kanyang asawa. Nang matapos nga maitapon ang katawan ni Don Juan, ay saka na rin siya nag-asikaso para lumipad patungong Italy. Mag-iingat ka, iho. Ako na ang bahala rito. Pakiusap lang, huwag mo sanang ipaalam sa anak ko ang ginawa ko sa daddy niya. Dahil sarili lang din niya ang sisisihin niya. At ayaw ko na mangyari yun. Dahil lalo lang na magiging miserable ang buhay niya. Hanggat maaari, ilayo mo siya. Magtitiwala ako sa iyo, Drew o Andrew. Kung sino ka man, naniniwala ako na pareho kayong nagmamalasakit sa anak ko. Please, alagaan mo siya. Pakiusap ni Doña Alicia bago tuluyang umalis si Drew sa mansyon na yon. Habang nasa eroplano, ay excited si Drew na makita si Talia bilang isang malayang lalaki at si Talia na ngayon ay malaya na rin sa kontrol ng kanyang ama. Nang biglang nagkaroon ng problema ang eroplano nang malapit na itong lumapag sa airport ng Italia hanggang sa tuluyan na itong nagkaroon ng problema sa paglalanding nito. Sanhi upang malakas na impact ang pagkakabagsak ng sasakyan sa lupa ay magdulot ng pinsala sa maraming pasahero. Kabilang na si Drew na noon ay malaki rin ang natamong pinsala mula sa aksidente. Makalipas ang mahigit 2 linggo na pagkakakomatose, sa wakas
ay nagising na rin ang binata sa katauhan na ni Andrew. Masaya man si Talia na sa wakas ay gising na ito at muli na niyang nasilayan si Andrew. May parte sa puso niyang nalulungkot na wala na si Drew na kahit papaano ay natutunan na rin niyang mahalin. Ganun pa man ay hindi naman naging mahirap kay Talia ang mahalin ng binata sa alinmang pagkatao dahil batid niyang iisa lang ang kanilang damdamin para sa kanya. Matapos magpagaling ni Andrew ay sa wakas, opisyal na ring naging sila ni Talia. Magpipitong buwan na rin silang nasa bansang yon nang maisipan ni Talia na sorpresahin nila ang kanyang ina nang mabalitaan nga ang biglaang pagpanaw ng kanyang ama dahil di umano sa may nagtangkang magnakaw noon sa kanilang tahanan at ibinuwis nito ang buhay para sa ginang na siyang pawang kasinungalingan lamang ni Doña Alicia. Pagkatungtong mismo nila sa Pilipinas ay agad na inaresto ng mga polis sa salang serial murder na kung saan 4 na tao ang biktima. 3 kababaihan at ang isa naman ay si Don Juan. Nang isa-isang makita ang 3 bangkay ng mga babae ay nalaman ng mga investigador ang parehong pamamaraan ng pagpatay sa biktima na siya ring ginawa sa biktimang si Don Juan na kung saan ang itinuturong pangunahing sospek ay walang iba kung hindi si Andrew. Walang magawa si Andrew kung hindi ang matulala sa loob ng interrogation room dahil sa wala talaga siyang kaalam-alam sa mga nangyari noong mga panahon na si Drew ang nasa katawan niyang yon. Hanggang sa ang multo ng nakaraan niya ay muli siyang binalikan upang idiin pang lalo ang pangalan niya. Iilan sa mga nakakakilala sa pamilya nila at naniniwalang siya ang may kagagawan ng lahat sa pagkamatay ng pamilya niya ay nagbahagi rin ng testigo patungkol sa nakaraan niya upang dumagdag sa salaysay na magpapatunay sa pagkakasala niya. Hanggang sa maging si Andrew ay nawalan na rin ng tiwala sa sarili niya at unti-unti nang nakumbinse na siya ang tunay na may gawa ng lahat ng yun sa katauhan ni Drew. Lalo na't alam niya ang kaibahan ng pag-uugali nilang dalawa na malayo sa isa't isa. Nang sasapit na ang huling hearing kung saan hahatulan na si Andrew para sa mga kasalanan, ay biglang dumating si Doña Alicia sa korte at inamin ang lahat. Patawarin niyo ko. Naging duwag ako para aminin ang mga kasalanang ako naman ang tunay na may gawa. Ang 3 babae ay mga kabit ng asawa ko, kung kaya't nagawa kong patayin ang mga yon. Ang asawa ko, si Juanito, ako ang pumatay sa kanya dahil isa siyang demonyo. Napakarami na niyang utang sa akin at maging sa mga anak ko. Ang tagal kong nagtitiis sa lahat ng pang-aabuso at pananakit niya sa akin, maging sa anak kong babae. Kaya kung may bagay man akong di pagsisisihan, yun ay ang ibigay ang kalayaan sa anak ko sa pamamagitan ng pagwakas ng buhay ng asawa ko. Masyado niya nang niyurakan ang buong pagkatao naming dalawa ng anak ko, na anak din naman niya. Kaya nararapat lang sa kanya ang hinahinatnan niya. Pero ang lalaking niya na inakusahan niyo, wala hong kasalanan yan. Nadamay lang siya dahil siya ang nagsilbing kanang kamay ng asawa ko noong nabubuhay pa siya. Pero ako lang ho ang tanging responsable sa pagkamatay ng 4 na tao na yon, hindi si Andrew. Buong pagtatapat ni Doña Alicia sa harapan ng korte habang nakaere sa mga telebisyon ang naturang kaganapan sa loob ng silid na yon. Noong una ay maayos ang lahat at napalabas na ng ginang nang may pumasok na masasamang tao sa kanilang mansyon at saka pinatay ang kanyang asawa. Subalit nang bigla na nagsulputan ang mga katawan ng 3 pang babae na kanya ring pinatay, na siya naman ding ipinaligpit noon ni Don Juan kay Drew, na di umano
ay kalat ng kanyang asawa. Doon nagsimulang magkandaletse-letse ang lahat ng plano ng ginang. Wala siyang balak na hayaan na madiin ang lalaki. Subalit nang makita na niya ang bigat ng kapalit ng pagkakasala niya, ay bigla siyang nakaramdam ng pagkaduwag, kung kaya ay hinayaan na niya si Andrew ang tuligsahin ng batas. Sinamantala ni Doña Alicia ang sitwasyon ni Andrew, na kung saan ay humaharap ito sa personality crisis at tila hindi rin maitanggi ng binata ang kasalanan, sa pag-aakala na ang isa pa niyang katauhan ang tunay na may sala sa pangyayari. Kung kaya't naisip ng ginang na si Andrew na ang bahalang humarap doon at magpapakalayo na lamang silang dalawa ng kanyang anak ng malaya. Kaso lang, ipinagtapat ni Talia sa kanyang ina na magtatatlong buwan na siya na nagdadalang tao para sa binatang inaakusahan sa kasalanan na siya naman ang tunay na may gawa. Hindi rin naman kaya ni Doña Alicia na makita na nahihirapan ang kalooban ng anak habang nakikita na ang ama ng kanyang magiging anak ay makukulong, habang ang apo naman ay lalaki sa pagkakakilanlan na isang kriminal ang tatay. Lalo na ang lumaki ang bata na wala ang ama nito. Patawarin mo ko, anak, kung naging mahina ang mami mo. Patawad, Andrew, kung naging duwag ako. Pero sana maintindihan din niyo ang dahilan ko kung bakit at paano ko humantong sa ganito at nagawa ko ang mga karumal-dumal na bagay. Tao lang ako na nasasaktan, napupuno at may pinoprotektahan din na mahal sa buhay. Kahit sino man sa atin ay may mga bagay na kayang gawin na di sukat akalain ng isipan ng iba. Pero dahil sa pagmamahal, lalo na bilang isang ina, walang kahit na ano ang di kayang gawin para sa kapakanan ng anak. Minsan na akong nawalan ng anak nang dahil sa pagiging mahina ko, na dahil lang sa isa kong babae ay mahina na ako. Hindi ko na kaya panatiisin ang kalupitan ng asawa ko. Lalo na kung pati ang nag-iisa ko na lang na anak ay hahamakin pa niya. Kaya ko lang nagawa ang bagay na yun. Ngayon, ipinapaubaya ko na sa hukuman ang kapalaran ko. Ang mahalaga lamang para sa akin ngayon ay ang nabigyan ko na ng hustisya ang pagkamatay ng bunso kong anak, nang dahil lang sa pambubugbog ng asawa ko sa maliit na katawan nito noon, at higit sa lahat ay ang maibigay sa anak ko ang kalayaan na nararapat lamang para sa kanya. Lalo ngayon na bubuo na rin siya ng sarili niyang pamilya. Dagdag pa ng ginang sa salaysay na kanyang ibinahagi sa loob ng korte. Sa wakas ay napawalang sala na rin si Andrew mula sa mga kasalanang na iparatang sa kanya. Masayang inalalayan ni Andrew at Talia ang isa't isa mula sa trauma na pareho nilang natamo mula sa kani-kanilang mga magulang. Habang nga ipinagbubuntes ni Talia ang kanyang unang anak, ay patuloy din naman ang pagbisita ni Andrew sa therapist niya para tuloy-tuloy na mamonitor ang iba pa niyang katauhan na nasa loob ng katawan niya, at upang masigurado na tuluyan na rin siyang gumaling mula sa pagkakaroon niya ng multiple personalities disorder, para na rin magkaroon na sila ng maayos na pamumuhay bilang magiging tatay na rin siya. Ilang buwan na lang ang lilipas. Hanggang sa wakas ay nag-isang dibdib na silang dalawa, at sa tulong ng mga taong patuloy na sumusuporta sa kanila ay maayos silang namuhay, kasama ang sanggol na siya naman ding pinangalanan nilang Drew bilang pag-alala sa minsan ng naging mahalagang tao rin sa buhay nila, na siyang may malaki ring papel na ginampanan upang matamasa ang buhay na meron sila ngayon. Pareho man silang nagmula sa hindi maayos na pamilya, subalit ipinangako nilang pareho na hindi kailanman mararanasan pa ng mga anak nila ang bagay na ayaw na nilang maulit pa. Matapos ang lahat ng paghihirap,
Sa huli ay masaya rin silang namuhay ng masaya at magkakasama.